noon, tinanggal yung Vice President bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyidong Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya siya tinanggal at hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala ng transparency. Ang usap-usapan kagabi, nung yan ay lumabas sa istorya, ito ba ay nagbabadyang martial sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na mayroong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit po kinakailangan tanggalin ang mga dati ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan. Mayroong discernment ang mga yan. May lamig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda yung ginawang reorganization. Ito ba ay nagbabadyang martial o ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tumungo doon sa pinangangambahan na lahat na magkaroon ng isang armadong sigalot o hidwaan laban sa ating kapitbahay na China, bunsod sa pag-uudyok ng ating alyadong Amerikano. Importanteng malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng gera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dati ng naging Pangulo. Paano pa natin malalaman yung tunay na estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila-sila na lamang ang mag-uusap, ang magdedesisyon at maghuhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan napapag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapagliwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalagang usapin na panlipunan. Again, part po yan ng advokasya ng hakbang na maisog, yung peace and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama, pero hindi natin kayang pumasok sa isang armadong sigalot laban sa China. Hindi natin interes yan. Hindi mo nga mapakain ang iyong nagugutom na populasyon, papasok ka pa sa isang armadong hidwaan o digmaan laban sa China. Wala nga tayong tugon at hindi matugunan yung issue ng food security. Papasok ka pa sa napipintong armadong hidwaan laban sa China. Papayag ba kayo niyan? Alam mo ninyo, pag tayo pumasok sa isang gera, panoorin lang ninyo yung mga international news. Tingnan ninyo yung itsura ng away ng mga Hamas at ng Israel. Tingnan ninyo yung itsura, giba-gibang gusali, natigil ang eskwela, walang nag-aaral, yung mga kabataan, kawawa, walang matirahan, pati ospital, giba. Hindi ito kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin, pagkain. Kinakailangan natin tugunan yung mga 5 pangunahing problema ng ating bansa: inflation, poverty, yung kawalan ng trabaho, yung korupsyon, at yung kawalan ng pag-asa ng higit na maraming Pilipino. Ito yung ating mga dapat pinagtutuunan ng panahon at pansin. At mahalaga na pinag-uusapan natin ito days and months leading into the campaign proper, so that when the time comes and you have to choose your 12 senators this coming May 12, 2025, ako ay openly humaharap sa inyo
nagpapasukat, nagpapasuri. Kung sakaling ako ay pasado sa inyong gagamiting batayan, ang pakiusap ko, ikampanya nyo rin ako sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong kaibigan, at sa lahat ng Pilipinong inyong makakaharap saan mang panig ng mundo. At sabi ko nga, ang taong 2025, nagbabadya ang pagbabago basta tayo magkaisa. Dalhin po ninyo ang isang katulad kong bago sa Senado at posible ang pagbabago sa number 55 ngayong 2025. Muli, ako po si Atty. Vic Rodriguez, inyong formal at opisyal na aplikante bilang senador. Buhay at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, Atty. Palakpakan po natin ang pagbato ng maisog sa Senado, Atty. Vic Rodriguez! Okay, before we proceed to the next phase of our program for today, which is the question and answer portion, we'd like to acknowledge, of course, the presence of the former Head Cultural Center of the Philippines. Palakpakan po natin si Tito, Director Nick Lisaso. Palakpakan po natin, nandiyan sa likod. So, nandito rin po ang group of original DDS in NCR led by Ma'am Binos Yap of Ayala, Alabang. Palakpakan po natin. Nasaan po? Nasaan si Ma'am Binos? Andiyan ba? Yun, nandun sa dulo. And, nandito rin po ang grupo ng Saraol led by Christy Dizon. Ma'am Christy, palakpakan po natin. Okay. At ngayon po, mga kababayan maisog, meron ba? Sige, Tito Manny. Siyempre, nandito rin po ang urduhan ng Palabang Bansang Maisog, Tita Chuchi Bilyang. Palakpakan po natin. Okay na, meron pa ba? Baka may nalimutan pa ako, ha? Sino po? IPSP! IPSP? Yes! O, palakpakan po natin, IPSP. Yung mga vloggers natin, hindi ko na isa-isahin, palakpakan niyo yung mga sarili nyo. Yan. Of course, si Kapitana, uy, nandito rin po, palakpakan po natin. Yan, support, ano po talaga yan? Sumusuporta po sa atin yan since day one. At kayo naman po mga kasama, dadako na po tayo sa portion ng question and answer. At ang una pong magtatanong ngayong hapon ito, tinatawagan po natin ng pansin ang ating suki, walang iba, si Kababayan. Kababayan Viral PH. Magandang hapon po sa atin lahat and magandang hapon po kay Atty. Vic Rodriguez. Hapon.